Nauuhaw. Chen Eugene. Magmakaawa ka. Sino ka? Ako ang anak ng nanay, Lijayayat. Ang pangalan ko ay Lijayayat. Noong 15 taon ako, iniwan ako ng nanay ko. Nang magkita kami muli, naging kanya na siya, nanay. Tay, Binabati kita, Eugene po. Nakakuha ka ng scholarship sa Northern City University. Ang galing mo. Siya ang tatay ni Chen Eugene. Sabi nila, siya ang pinakamayamang tao dito. Yung nasa tabi niya, yung stepmother niya, bata at maganda. Napaka-sweet niya sa kanya. Anak, ipinagmamalaki kita, anak. Magdiriwang tayo pag-uwi. Tara, uwi na tayo. Gusto kong ipaghiganti ang nanay ko. Chen Eugene. Ang pinakamagaling kong sandata. Nandito ako para tulungan ka. please. Tulungan mo ako. Tingnan natin ang iyong gagawin. Nanay, kapag nakita mo, ako at ang bago mong anak, kapag lumitaw bilang magkasintahan, gaano kasaya iyon? Kailangan ko nang umalis. Bumalik ka. Magkikita pa tayo. Lijiayan. Lijiayan. Huwag mong isiping makakatakas ka. Simula noong nakipagtalik ka kay Chen Eugene. Madalas mo siyang napapanaginipan. Nalaman ko ang iyong pagkatao. Panaginip lang yan. Nalasing siya ng husto noong araw na iyon. Paano niya maalala kung sino ako? Nag-repeat ka ng 1 taon para lang makapasok sa parehong paaralan. Ginagamit mo ang sarili mo para akitin siya. Gamit ang paraang ito para ipaghiganti ang nanay mo. Talaga bang sulit? Sulit. Basta mapalungkot ko siya. Sulit ang lahat. Saan ka pupunta? Malapit nang magbukas ang klase. May nag-imbita sa akin na isang senior sa isang salo-salo. Chen Eugene ay nandoon din. Nanay, si Chen Eugene na itinuturing mong sariling anak ay umibig sa problemang iniiwasan. Ang posisyon mo bilang mayaman at sikat na may bahay.
May darating na bagong estudyante mamaya. Bagong pasok lang ngayong taon mula sa Sanzong. Siya ay isang mabait na babae. Huwag niyo siyang takutin. Sino siya? Ano ang pangalan niya? Kilala ba natin siya? Ang pangalan niya ay... Bakit siya nandito? Oo nga. Magandang araw sa inyo. Ako si Lee Jae-yan. Chen Eugene. Nagsimula na ang laro. Jayan. Tara na. Ito si Chen Eugene. Ang nag-iisang scholar ninyo ngayong taon mula sa Sanzong. Ang scholar, kilala mo siya, di ba? Kilala ko. Magandang araw, kuya. Ha, ang ating bagong estudyante. Huwag kang makipaglaro sa kanya. Ang ganitong klaseng lalaki, parang nyebe sa tuktok ng bundok. Sagrado at hindi dapat galawi, mas mabuti pa. Tingnan mo ako. Huwag niyo siyang papainumin. Mayroon pang kalahating oras. Bago ko siya ihatid pabalik sa paaralan. Kung gayon, bakit ka pa nandito? Umalis ka na ngayon. Paumanhin po, na naabala ko kayo. Aalis na ako. Chen Eugene, anong nangyayari sa iyo? Dati, sa mabait na estudyante, hindi ganyan ang ugali mo. Mabait na estudyante. Hindi ba't sabi mo nandito rin si Chen Eugene? Bakit siya lumabas agad? Chen Eugene. Parang iba na siya ngayon. Magmaneho ka na. Bilisan mo. Bakit ka nandito? Bumalik ka doon at magpatuloy sa pag... Tara na. Aalis na ako. Yung kasama niya kanina, girlfriend niya yun. Anong nyebe sa tuktok ng bundok? Isang guho lang naman siya, isang playboy lang. Old Wang. Mali ang nakilala mo. Chen Eugene, magmakaawa ka. Nandito ako para tulungan ka. Chen Eugene, mukhang maayos naman ang buhay mo ngayon. Akala mo ba ikaw pa rin ang mayamang anak? Ang iyong ama, ang bilyonaryo, ay hindi ka na kailangan. Akala mo ba ikaw pa rin ang mayamang anak ng bilyonaryo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang tatay mo, ay hindi ka na kailangan. Chairman Chen, ibalik mo na ang anak ko sa akin. Kung wala siya, hindi na rin ako mabubuhay. Chairman Chen, luluhod na ako para sa'yo, okay? Luluhod ako at yuyuko sa'yo. Chairman Chen, nakikiusap ako. Chairman Chen, Chairman Chen. Nakakaawa naman. Mayaman ang pamilyang Che, kaya nilang mang-up, kinukuha nila ang anak ng iba at hindi ibinabalik. Bukas, ilalabas natin ang balita. Tulungan natin ang matandang ito. Chairman Chen. Halika na, bumangon ka. Tumigil ka na sa pagsigaw. Sasama ako sa'yo. Hindi tugma, kahit ang iyong bone marrow ay hindi makakapagligtas sa kanya. Ang aking mahal na si Ashen. Talagang katulad ka ng iyong walang kwentang ina, walang silbi. Bakit hindi ka noon namatay sa labas? Kapatid, sa piling ng mayayaman, napalaki ka ng husto. Pareho tayong anak ng pamilyang Chen.
Ikaw ang paborito, habang ako'y ganito. Pero okay lang, kapatid. Ngayon, pareho na tayo. Ang lasang ito ng impyerno. Gusto kong maranasan mo rin. Hindi ako diyan. Wala akong pera. Ako ang tatay, ikaw ang anak. Mas mabuti pang huwag kang gumawa ng anumang pakulo. Kung ayaw mong malaman ng lahat, at masira ang iyong pag-aaral. Kung gayon, sumunod ka na lang. DJ Ayan, huwag kang lalapit sa akin. Bukas, 40 degree ang init. Narito ang mga ice cream. Salamat sa mga kinatawan ng bawat class na tutulong sa pamamahagi. Salamat sa inyong pagod. Jayan, bakit ka nandito? Hindi ba kayo kumuha ng mga lalaki sa klase nyo? Naman, ako ang kusang nag-volunteer. Pareho lang ang lalaki at babae, kaya kaya ko rin. Kuya, ibigay mo ito sa akin. Kayo, lumapit kayo para tumulong. Ang iba ay hindi na kailangan. Jayan, huwag kang malungkot. Ganyan lang talaga ang ugali niya. Okay lang, ate. Baka may nagawa akong mali na hindi niya nagustuhan. Wala naman kayong pinag-awayan, kaya hindi dapat ganito. Okay lang. Una na akong kukuha ng pagkain. Sige. Ang mga plano ko ay marami pa. Kumusta, kaklase? Matagal na kitang sinusundan. Pwede bang makakuha ng WeChat mo? Ako. Hindi pwede. Siya nga siguro ang kababayan mo. Mas maganda pa sa sabi-sabi. Huwag ka nang tumingin. Tinatawag ka ni Meng Rui para mag-reserve ng upuan. Saan ba? Tara na. Jayan, halika, umupo ka rito. Salamat, na nag-reserve pa kayo ng upuan para sa akin. Kanina, nasa meeting ako, kaya hindi na ako nakakuha ng pagkain. Chen Yujin, pwede bang kumain na lang ako ng sayo? Jiang Ling, hindi mo naman sinabing kakain ka. At saka, ang upuang ito ay para talaga sa bagong estudyante. Talaga ba? Bagong estudyante, kung maaari lang, lumipat ka ng upuan. Mayroon pa akong gustong sabihin sa iyong kuya. CJ, kung gayon ako ay hindi na muna manggulo. Pupunta muna ako para tingnan kung may iba pang bakanting upuan. Masama ang lasa. Hindi na ako kakain. Kung gayon, tutulungan na kita at kukuha ng bago para sa iyo. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Paumanhin po. Talagang hindi ko sinasadya. Kuya, Ikaw na Green Tea Beach. paumanhin po. Hindi ko talaga sinasadya na mahawakan ka dyan. Sofia, Saan kita nahawakan? Ayos ka lang ba? Sabihin mo, saan ba? Yung tubig na kakabili ko lang, hindi ko pa nainom. Mamaya, babayaran kita. Marco, hindi ka nakakain. Saan ka nagmamadaling pupunta? Sino ang nakakaalam? Baka umiihi lang. Mukhang may reaksyon siya. Nagre-react na siya. Miss, hello. Ako si Leo, ang roommate ni Marco. Leo, may laro kami sa loob ng 2 araw. Gusto ka naming imbitahan na manood. Parang pinagpala pa. Laban, Kuya Leo.
galing. Marco, si Miss, nag-cheer para sa akin. Mamaya, magpatalo ka ng ilang bola para magmukha akong astig sa harap ni Miss. Panaginip mo lang yan. Ang galing. Marco, kailangan mo ba talaga kaming pahirapan? Gusto mo bang magpakitang gilas sa harap ni Miss? Kayo lang talaga ang mahina. Pampainip lang to. Kuya, mabait ka naman, di ba? Konting hinaan mo lang. Nakakabagot. Ayoko na. Kuya, B. Reyes, sinabi ko sa'yo na lumayo ka sa akin. Salamat, Miss. Leo, anong nangyayari sa'yo? Kailan ka pa nagkaroon ng lihim na plano? mukhang galit siya sa akin. Marco, sa dati mong school, siguro sikat ka, di ba? Maraming babae ang gusto mo. Marco, magaling mag-aral, at mayaman din. Mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Maraming babae ang gusto niya. Normal lang yan. Magaling talaga sa pag-aaral. Pero ang pamilya, medyo ordinaryo lang. Anak ng pinakamayamang tao sa lugar. Hindi naman siguro masasabing ordinaryo. Marco sa school, sobrang low-key ba siya? Miss, Yung kaibigan, yung tubig na pinapadala ko, naibigay na. Kung ganon, mauuna na ako. sabi ko na nga ba? Paano ka nakalabas ng ganoon ka-abiles? Tara na, tara na, tara na. Hello, Dad. Kayo. Si Mama ba to? Matagal na lumipas ang birthday ko, wala man lang tawag. Pero sa anak ng iba, nagpapakita ng pagmamalasakit. Hello. Hello, Ma. Ako. Hello, nakarating na ako. Nasaan ka? Marco, kapag nahihirapan ako, iiwan mo pa rin ba ako? Boss, pambayad. Yung voucher na ito, hindi magagamit ngayon. Bakit? Kanina lang nung nagtanong ako, sinabi niyo na pwede. Normal na magagamit. Pero nung nagpapaligo ka kanina, ginamit mo yung aming imported conditioner. Hindi kasama sa voucher yan, kaya kailangan mong bayaran lahat. Dahil estudyante ka, bibigyan kita ng discount. 388 piso lang. Hindi ko naman kayo inutusan na gamitin yung imported conditioner. Hindi nyo rin sinabi na hindi pwede. Ikaw, Ganito, sa susunod na pagpunta mo, bibigyan ulit kita ng discount. Halika, scan mo na. ang shop niyo sa pilitang pagbebenta. Kaya, ibigay niyo sa akin ang presyo ng voucher. O kaya, tatawag na ako sa pulis ngayon. Miss, nagsimula ako dito 20 taon na ang nakalipas. Mayroon tayong pag-uusapan ng maayos. Dumating na siya. Marco, Anong nangyari? sabi niya ginamit ko raw yung imported conditioner at gusto niyang singilin ako ng 388 piso. Sinusubukan niyang lokohin ako. Miss, ingatan mo ang mga sinasabi mo. Hindi kami nanloloko. Ikaw mismo sa simula, hindi mo sinabi ng malinaw. Ginagamit niyo ang ganitong paraan para manloko ng mga estudyante, di ba? Hindi ka ba natatakot na tatawag ako sa pulis? Boyfriend ka niya? Mayroon ka bang ebidensya na nagpapatunay na nanloloko ako? Huwag mo akong tinatakot dito. Tumawag ka sa pulis. Babalaan kita kung maglakas loob kayong tumawag sa pulis. Babalaan kita. Lahat kami ay law students. Ang mga guro namin ay abogado. Kung iscan ko ang code ngayon, magkakaroon ng ebidensya ng panloloko mo. Siguradong idedemanda namin kayo hanggang sa mawala ang lahat sa inyo. Sige na, umalis na kayo.
Umalis na kayo. Kapag nag-react sila uli, tiyak naguguluhin ka nila uli. Huwag na kayong babalik dito. Nagdurugo na. May botika sa unahan. Bibili ako ng gamot. Hindi na kailangan. Kuya, ayaw mo ba talaga sa akin? Saan ka nagpunta? Mauuna na ako. Marco, kahit isang salita lang, ayaw mo sabihin sa akin. Dumating na ang pamilya ko. Pamilya. Si mama ba to? Mama, nasugatan ako kanina sa Mas lumala pa ang grades ko ngayon. Hindi na ako makakapasok sa kolehiyo. Bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko? Susan, galit ako sa'yo. Kahit saglit lang. Hindi mo ba ako bibisitahin? Sino ka ba sa tingin mo? Huwag kang mangarap. Kunin mo na ang pera. Yung girlfriend mo? Sino ang nagsabi sa'yo na sumunod? Wala akong interes sa'yo. Hindi ka ba nakakaintindi? Huwag ka nang maging mayabang. Bakit? Ay, tingnan mo. Hindi ka marunong magpahalaga sa kagandahan. Natakot mo ang maliit na babae. Hindi ito ang problema mo. Umalis ka na. Naiintindihan ko. Kuya, hindi na kita guguluhin pa. Aalis na ako ngayon. Ngayon, hindi talaga ito ang tamang panahon para manatili. Hindi dumating ang mga magulang ni Marco. Kung gayon, sino siya? Ikaw pa rin. Sikat ka pa rin gaya ng dati. Talagang anak kita. Tama na. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Si Marco naman ay anak ng mayaman. Bakit naman siya basta na lang tinatakot para kumuha ng pera? Kaya nga sa tingin ko, may kakaiba kay Marco. Marco, nakapasa siya sa Universidad ng Aurora. Ang mga taong tulad niya ay tunay na mga nanalo sa buhay. Maganda ang pamilya, magaling mag-aral. Ang pamilya niya ay inihanda na ang lahat ng daan para sa kanya. Ang susunod na hakbang ay marahil ang pag-aaral sa ibang bansa at pagkatapos ay babalik upang pamahalaan ang mga negosyo ng kanyang ama. Tunay na isang mayamang binata. Nalaman ko na ang lahat ng pwede kong malaman. Walang problema kay Marco. Pero baka, mayroong katotohanan na tinatago. Ano ang susunod na gagawin? Mukhang ayaw niya sa'yo. Kung ganon, ibigay natin ang gusto niya. Lumayo ako sa kanya. Matagal na akong hindi nakakakita ng Miss. Anong nangyari sa kanya? Mukhang sinasadya niyang iwasan kami, pareho. Hindi ko alam kung hindi kami magkakilala. Miss. Naku, mukhang may kasintahan na si Miss. Bakit ba yung fang na yon? Kilala siyang playboy sa department. May kasintahan ka na. Kuya Chen, anong ibig mong sabihin? Parang wala namang kinalaman ang mga bagay ko sa'yo, di ba? Si Fang Zenlun na yun. Hindi siya mabuting tao. Tapos,
Kung wala ka ng kailangan, Sir Chen, aalis na ako. Bunso, huwag ka munang umalis. Malapit na magsimula ang rehearsal para sa Mid-Autumn Festival. Lahat kami naghihintay at umaasa sa performance mo. Bunso, sumali ka rin ba sa performance? Anong performance? Wala akong alam dyan. Ikaw ang lumapit sa akin. Sabi mo gusto mong sumayaw sa stage. Hindi ka naman tamad, di ba? Natatakot ka lang baka mapahiya ka. Kung hindi ka mag-rehearse, nagpupunwari ka lang bang tanga dito? Hindi ako nag-sign up. At wala namang nagsabi sa akin na mag-rehearse. Hindi ko narinig yan. Marunong sumayaw si Gia yan. Jiang Ling, bakit hindi mo subukang kausapin ng teacher? Nakapag-apply na ako sa teacher. Baka pwede. Siya mag-solo performance. Paano yan? Nandito na ang mga boss. Magandang araw po, mga guro. Sige, sige. Ang unang rehearsal natin ay ang solo dance performance ni Lee Jian. Sige. Lee Jian, maghanda ka ng mapahiya sa harap ni Chen Yujin. Gia yan, baka itigil na lang natin to. Ako na ang baalang magsabi sa teacher. Hindi na kailangan. Paano ko naman? Matatanggihan ang mabuting intensyon ni ate. Gia yan. Ang ganda naman ng ating bunso. Ang anak ko talagang si Yan. Napakatalentado. Dapat tuloy-tuloy lang siya sa pagsayap. Baka maging dancer pa siya sa hinaharap. Kung gusto ni mama, siguradong magiging dancer ako balang araw. Gusto. Tatanungin kita. Dinala mo ba si Gia yan dito para makipag-affair? Ang kapal talaga ng mukha mo. Magsalita ka. Pagod na ako sa hirap na dinanas ko. Kasama ka. Maghiwalay na tayo. Kung yan ang gusto mo, sige. Mama, hindi mo na ba ako mahal? Siguradong magiging napakahusay na dancer ako. Sa hinaharap, mananalo pa ako ng maraming awards. Pwede bang huwag mo akong iwan? Pwede ba? Yan. Sawa na si mama sa ganitong buhay. Malaki ka na rin. Babalikan kita. Sa susunod. Mama. Mama. Ma. Hayaan mo siyang umalis. Chen Yujin, ang sayaw na ito ay para sa iyo at para sa nanay ko na inagaw sa akin. Ang galing mo, Lee Jian. Ang ganda ng sayaw mo. Talagang may tinatago kang talento. Ang galing. Ang performance na ito ay dapat na ipakita sa ating Mid-Autumn Festival Gala. Maaari rin itong iakma sa mga tradisyonal na pista para mas maging angkop. Ate, may tissue ka ba? Salamat, kuya. Gaano ka nakatagal nag-aaral? Noong bata pa ako, kaunti lang ang natutunan ko. Palagi akong sinasamahan ng nanay ko. Kuya, sigurado akong mahal na mahal ka ng nanay mo, di ba? Anong ipinagmamalaki mo dyan? Bago ang Mid-Autumn Festival Gala, aayusin ko ang rehearsal mo. Huwag kang lumiban. 8. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakagandang pagkakataon na magpakitang gilas. Lee Jian, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Bunso, Kuya, may kailangan ka pa ba? ay export ko ang video na ni-record ko kanina para sa'yo. CJ, kung gayon, isulat mo na lang ang email ko. I-add mo na lang ako sa WeChat.
CJ. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi kita i-message para guluhin ka. Siguradong tutuparin ko ang mga sinabi ko. Anong pangako? Mas mabuti kung malayo ako sa'yo dahil ayaw mo akong makita. Pangako. Hindi ko nagagawin ang mga bagay na kinaiinisan mo. Siyempre, hindi ko rin alam kung ano ang mga ginagawa ko na hindi mo gusto. Pero, mula ngayon, sigurado, tutuparin ko ang mga sinabi ko. Makakaasa ka. Jiayan. Paalam, kuya. Li Jiayan, hindi mo dapat ako ginugulo. Chen Eugene. Nagsisisi ka ba? Kaya pala ito ang pinakasikat na lugar sa school nyo. Sa future, pwede bang dito mo ilagay ang abo ko? Kapag madilim at walang tao, para walang makakita. Kung ako ang bahala. Sa ilang lugar ko lang, itatapon ang abo mo. Seryoso ka ba? Hulaan mo kung seryoso ako. O nagbibiro lang. Nag-uusap ba ang dalawang baliw? Nandito na ang kaklase mo. Anong kaklase? Chen Shen, anong gagawin mo? Chen Yujen, wala naman akong ginagawa. Gusto mong makita ang itsura mo ngayon? Nakakatuwa. Babalaan kita, hindi ka magtatagumpay. Kahit anong paghihirap mo, huwag mo nang subukan. Chen Yujen, wala kang karapatang manatili dito. Swerte ka lang, kaya ka nagkaroon ng pagkakataong ito. Pero ngayon, halos ubos na ang swerte mo, simula ngayon. Hindi siya napunta dito dahil sa swerte. Mukhang gusto mong makapasok sa Bicheng University. Pero hindi ka nakapasa, kaya naiinggit ka kay Chen Eugene, di ba? Kung gayon, ikinalulungkot ko. Sabihin sa'yo na, hindi ka rin makakapasa. Dahil ang katalinuhan ay likas. Ito ang agwat na hindi mo kayang lampasan sa buong buhay. Naiintindihan mo. Kuya, ang sikat mo talaga. Gusto ka ng lahat, pero gaano katagal kaya? Yan. Alam ba niya na ang mga lumalapit sa kanya ay magdadala ng kamalasan? Sa huli, mawawalan din sila ng lahat. Tulad ko. Kung gusto mong mamatay agad, handa akong tumulong. Umalis na tayo agad. Parang kakalabas lang niya sa mental hospital. Lumayo ka sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka sa ganyang uri ng tao. Malinaw na naiinggit lang siya sa'yo. Ang isang taong tulad mo, paano naman siya magiging swerte lang? Li Jiayan, Anong problema? hindi siya kaibigan ko. Huwag mo na lang pansinin. Oh, pasensya na. Medyo nawala lang ako sa sarili ko kanina. Kung gayon, aalis na ako. Chen Shen, Nakita mo na ba siya? Sino? Wala lang. Ilegal ang ginagawa mo. Alam mo ba? Kung malaman ni Chen Yujen, sira ang buhay ko. Naiintindihan ko. Bakit ka nandito? Jiang Ling, babalaan kita. Sa talino mo, huwag kang gagawa ng mga kalokohan. Anong narinig mo? Li Jiayan, ikaw na ang susunod. Li Jiayan. Target ka niya. Ang mga lumalapit kay Chen Yujen ay mamamatay. Si Jiang Ling tungkol kay Chen Yujen. Bakit ka kinakabahan?
Baka naman. Nahuhulog ka na sa kanya. Palagi kong nararamdaman na sa pagitan ni na Jiangling at Chen Yujin ay mayroong nakatagong lihi na hindi natin alam. Kaya naman si Chen Yujin ay napilitang itulak ako palayo. At yung dalawang kakaibang tao na laging nasa paligid ni Chen Yujin. Ano kaya ang relasyon nila? Huwag mo nang isipin yan. Nasa unahan na ang bahay niya. Malalaman natin kung i-check natin. Tito, salamat po sa paghatid sa amin sa loob. Maliit na bagay. Ito ang bahay ng pinakamayamang tao sa lugar na ito. Ang pag-renovate pa lang, halos 50 milyong piso na ang nagastos. Tapos sasabihin ayaw na. Walang kahit anong pagsisisi. Ihahatid ko kayo sa loob, hindi nila malalaman. Ayaw na, Tito. Ano ang ibig sabihin ng ayaw na? Ibig sabihin lumipat na sila. Ang bahay na ito ay bakante pa. Sinasabi na, ang buong pamilya nila ay nag-emigrate na sa ibang bansa. Ayaw na. Nag-emigrate na sa ibang bansa. Kahit walang balita. Basta na lang nawala. Yung babae, laging sinasabi na busy siya. Yun pala, busy siya sa paglipat ng ari-arian. Nagtago sa ibang bansa para mamuhay ng mas mabuti. Yan. Yan. Wala siyang pakialam sa akin. Pero hindi niya pababayaan si Chen Yujin. Kaya para makaganti sa kanya, kailangan ko pa ring magsimula kay Chen Yujin. Nako, alam kong may gusto ka kay Chen Yujin. Nahihiya ka lang sabihin. Kung hindi ka kikilos agad, baka maaga siya ng iba at mapipilitan ka na lang umiyak ng palihim sa ilalim ng kumot. Pero hindi ako inimbita ni Jiangling sa birthday niya. Ako ang nagdala sa iyo. Sino naman ang magsasalita? Heto. Handa na ang regalo para sa iyo. Marami ng kaibigan ang dumating. Ikaw na lang ang hinihintay. Kailangan mong pumunta. Bakit? Nandito na rin si Junior Jiayan. Paano ka mawawala? Address? Maligayang kaarawan, Senior. Salamat. Junior Jiayan. Ang ganda ng sayaw mo. Professional ka ba? Nag-post pa nga ako ng video online. Mataas ang likes. Sabi ng lahat, ang ganda ng sayaw ni Junior. Kaninong birthday nga ba? Chen Yujin. Nandito ka na rin sa wakas. Hindi mo sinira ang plano. Chen Yujin. Aalis na tayo? Huwag kang umalis, Junior. May sasabihin pa ako sa iyo. Halika dito. Lijiayan. Lijiayan. Senior, magkakilala ba kayo? Anong relasyon nyo? Senior, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Gusto mo ba si Chen Yujin? Ano bang pakialam mo? Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakompetensya. Baka nga, matutulungan pa kita. Una, hindi ko kailanman itinuring si Senior bilang aking kalaban. Pangalawa, kahit na ganoon, hindi ko kailangan ang tulong mo. Tutal, hindi mo rin naman alam kung ano ang gusto ko. Hindi ba ang makuha si Chen Yujin? Gusto mong makipag-date sa kanya? Matutulungan kita.
Maghintay ka sa taas. Sisiguraduhin kung makukuha mo ang gusto mo. Hindi mo ba talaga ako iniisip na tanga? Pumunta sa isang hindi kilalang kwarto. Paano kung sabihin ko na nandyan din si Chen Yujen? Alam kong hindi ka ganyang klaseng, mabait na babae. Nag-repeat ka ng 1 taon at nakapasok sa prestihiyosong universidad para lang kay Chen Yujen. Ngayon, nasa harap mo na ang pagkakataon. Tingnan natin kung pahahalagahan mo. Ilegal ang paggawa nito, alam mo ba? Kung malaman ni Chen Yujen, masisira ang buhay ko. Sinasadya akong pinaalis ni Jiang Li. Siguradong may gagawin siya. Mas mabuti pang huwag mo akong lokohin. Ang tanga mo talaga. Madaling malinlang. Chen Yujen. Naririnig mo ba ako, Chen Yujen? Chen Yujen. Sa hating gabi, darating ang mga kaklase na may dalang cake, dito ng eksakto. Patawarin mo ako. Alam kong sisirain nito ang buhay mo. Pero, si Chen Shen, tinatakot niya ako gamit ang mga litrato natin sa kama. Kung hindi kita sisirain, ako ang masisira. Magandang araw, room service. Hindi ako nag-order ng room service, Li Jian. Senior. Hindi ba sabi mo, ibibigay mo sa akin si Chen Yuji? Hindi ba sabi mo, ibibigay mo sa akin si Chen Yuji? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, malalaman ng lahat ang ginawa mo o kaya, ibigay mo sa akin si Chen Yuji. Mayroon kang 5 segundo para mag-isip. 5, 4. Ibibigay ko sa iyo. Li Jian, sa iyo na si Chen Yujen. Sa iyo na ito ngayon. Pareho lang din sa iyo. Basta masira lang si Chen Yujen. Chen Yujin. Li Jiayan. Ang night view sa labas ng kwartong iyon ay napakaganda. Pwede ka rin kumuha ng litrato. Pwede rin tayong maghiwa ng cake. Pero hindi pa oras. Dapat ba nating hiwain ng maaga? Nandito na naman lahat. Gawin na natin ng mas maaga. Para mas marami tayong ma-celebrate. Li Jian, Chen Yujen, ano ang ginagawa nyo? Li Jian, Chen Yujen, ano ba talaga ang ginagawa nyo? Chen Yujen, Li Jian, anong nangyayari? Kayo naman. Nandito na rin kayo sa wakas. Ako at si Chen Yuji ay matagal nang naghihintay sa inyo. Nakakabagot. Naglalaro lang kami ng gumoko. Kung hindi pa sila dumating, baka binawi mo na naman ang galaw mo. Nakakabagot talaga kayong dalawa. Pero, hindi ba sabi ni Jiang Ling, nakabalik ka na sa school, bakit nandito ka pa? Si Senior Jiang Li. Si Senior Jiang Li, ang humiling na ako ay kumain ng cake kasama niya, kaya niya ako pinabalik. Senior, ano ang nangyari kanina? Bakit ganoon na lang ang reaksyon mo? Ano ba ang akala mo ang ginagawa namin?
Wala naman. Kayo naman. Ang sama nyo naman, hindi nyo man lang sinabi na naglalaro kayo ng chess. Sige na, sabay-sabay na tayong mag-cake. Maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan. Kumusta? Kaya mo pa ba? Ikaw, Lijiayan. Bakit ka nandito? nandito ako para iligtas ka. Nilagyan ka ng gamot ni Jiang Ling sa inom. Darating na sila agad. Kaya mo pa ba? Ayos lang. Mabait ang ugali ni Jia yan. Hinahanap niya si Jiang Ling. Siguradong may sasabihin siya. Kayo, kumain na tayo ng cake. Anong ginagawa mo? Bakit mo gustong saktan si Chen Yujin? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Matutulungan ko siya ngayon at sa hinaharap. Nandito ako. Lahat ng plano ay hindi magtatagumpay. Wala siyang pakialam. Alam ni Chen Yujin na masama ang intensyon ko, pero hinahayaan niya pa rin akong lumapit sa kanya. Sabihin mo nga, bakit? Dahil wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito. At maaari kong ituring na ang nangyari ngayong gabi ay hindi nangyari. Kung hindi, sa katawan ni Chen Yujin, ay mayroon pa ring natitirang gamot. Hindi ka makakatakas. Tinutulungan mo siya ng ganyan. Naisip mo na ba? Kahit sabihin ko sa iyo, may silbi ba? Kung may silbi o wala, hindi mo kailangang sabihin sa akin. Kung sasabihin ko sa iyo, mas malala pa ang kahihinatnan ko. Ang masasabi ko lang, may gustong sirain ang buhay niya. Dahil sa tingin mo ay napakagaling. Kung gayon, protektahan mo siya ng maayos. Tingnan natin. Kung magtatagumpay ka, Sandali. hindi ka ba nakakainis? Pwede ka pang tumigil ngayon, magbago ka ng isip. Hanapin mo ako. Matutulungan kita. Tara na. Gusto kang saktan ni Jiang Ling. Tumawag tayo sa pulis. Hindi na kailangan. Bakit? Mayroon ka bang pinagdadaanan? Maaari mo itong sabihin sa akin kaya... O baka naman. Talaga na nagugustuhan mo si Jiang Ling. Hindi mo kailangang pakialaman yan. Huwag ka nang makialam, okay? Paumanhin po, kuya. Ako na po ang nakialam. Kung gayon, lahat ng nangyari ngayon, ituring mo na lang na hindi nangyari. Sino ang gusto mo? Sino ang gusto mong palayain? Wala na yang kinalaman sa akin. Lijiayan, Pakibitaw mo ako. talaga bang nagmamalasakit ka? Kung sino ang gusto... Chen Yujin. Malapit ka na bang mahulog sa pain? Chen Yujin. Gusto mo bang tumaya? Tumaya sa ano? Kahit hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Pero alam ko, ang pagpapatapon sa sarili ay walang silbi. Nandito ako. Tumaya ako na kaya mong bumangon muli. Kahit ano pa ang nasa unahan, malalim na bangin man iyan. O impyerno, kaya mong bumangon. Li Jia yan.
Hindi ko talaga maintindihan. Hindi mo ba siya gustong gamitin para ipaghiganti ang iyong ina? Bakit mo siya tinutulungan? Gusto kong hilahin siya sa aking kalaliman. Kaya kailangan ko muna siyang hilahin palabas mula sa kanyang sariling kalaliman. Ang isugal ang iyong sarili. Talaga bang sulit? Nandito ako. Baka ang impyerno pa nga ay mas masaya kaysa sa mundo. Nasaan ang pera? Sinabi ko na. Wala akong pera. Maaari mong tanungin ang iyong ama na pinakamayaman. Nag-immigrate na siya. Hindi ko alam kung kinikilala ka pa ba niya ngayon. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang babanggitin. Anong problema? Natatakot ka bang sabihin ko ang totoo? Dapat kumuha ako ng malakas na trompeta at pumunta sa paaralan ninyo para sabihin sa lahat ng tao sa paaralan ninyo na ikaw, Chen Eugene, pagkalipas ng ilang taon, ang buhay na hindi sa'yo. Ang pagpapatapon sa sarili ay pinakawalang silbi. Nandito ako. Tumaya ako na kaya mong bumangon muli. Kahit ano pa ang nasa unahan, malalim na bangin man iyan. O impyerno, kaya mong bumangon. Sige na, umalis ka na. Wala akong pakialam. Ikaw at ang iyong anak, pareho kayong pwedeng umalis. Akala mo ba magmamalasakit ako? Pero babalaan kita. Simula ngayon, tanging ang makukuha mo lang ay ang gusto kong ibigay. Bukod dyan, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Ikaw. Chen Eugene, bumalik ka dito. Abutin mo ang kamay ko. Ano ito? Hindi naman. Nagbibigay ng regalo nang hindi muna humihingi ng pahintulot sa kanya. Hindi ito regalo. Kung gayon, para saan ito? Ikaw naman. Ngayon ay ang mukha ng paaralan. Kailangan mong ingatan ang iyong mga kamay at paa. Ang natitira, ikaw na ang magdala pabalik at idikit. Paolo, pinapahalagahan mo ba ako? Okay lang. Kahit na ito ay nagmumulala sa pag-aalala ng isang kaklase. Tandaan ko ito ng mabuti. Salamat. Bakit ka nandito? Hindi mo problema yan. Hindi mo ba talaga balak na magkaroon ng relasyon kay Bea? Sasabihin ko sa iyo. Hindi siya tulad ng nasa ibabaw na isang mabait na babae. Kayo, mga lalaki, walang nakakakita ng kanyang tunay na pagkatao. Naaalala ko, binalaan na kita. Na huwag ka nang magpakita sa akin. Paolo, siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Kung hindi ko susundin ang sinabi niya, ipapakalat niya ang mga litrato namin sa lahat. Wala siyang pakialam, pero ako, may kinabukasan pa ako. Hindi ko ito pwedeng sirain. Kung sa bagay na ito, sa tingin mo ay hahabulin kita. Magkakaroon ka pa ba ng kinabukasan? Hindi mo ako hahabulin. Lahat ng nangyari kagabi, malinaw na ikaw ang nagbigay pahintulot sa akin na gawin ito. Mula pa sa simula, alam mo na, nilalapitan kita, siya ang nagsugo sa akin. Kung ano ang balak ko noong gabing iyon, alam na alam mo. Pero pinabayaan mo pa rin. Nasaktan kita. Ito ay para lang kay Bea. Tumaya ka. Kung darating ba si Bea para iligtas ka, gusto mong mas maging interesado siya sa iyo, kaya ka nagpahuli sa akin na lagyan ng gamot. Maria. Ano ang pinapagawa sa iyo ni Chen Shen? Gawin mo lang ang gusto mo. Kahit isugal mo ang iyong reputasyon at kinabukasan na masira ang mga ito. Para subukan ang saloobin ni Bea sa iyo.
Kung noong gabing iyon, hindi ka niya niligtas, wala siyang pakialam sa iyong buhay o kamatayan. Magiging miserable ang iyong kahihinatnan. Pero tumataya ka pa rin. Naililigtas ka niya. Para lang mas lalo kanyang kawan, Paolo. Isa kang baliw. Maria, sasabihin ko sa'yo. Lahat ng sinabi mo ngayong ay dapat mong lunukit. Kung ang mga sinabi mo ngayon ay malalaman pa ng ibang tao, ipapaalam ko sa'yo na mas matindi pa sa banta ni Chensha. Ang mas nakakatakot na mangyayari. Alam na ni Chen Shen ngayon, ang pag-iral ni Bea. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng problema sa kanya? Sa halip na matakot, mas mabuting lumaban. Sabihin mo kay Chensha. Natapos na ang kanyang magandang araw. Baliw. Isang pamilya ng mga baliw. Huwag mo na akong sundan. Kung hindi, tatawag ako sa pulis. Bakit naman ganyan ka, Owa? Hindi ba pwedeng maging magkaibigan? Bibigyan pa kita ng 10 segundo, kaya umalis ka na. Kung aalis ka, wala kang pananaw. Magsisisi ka. Sino ba ang nagsabi na madali siyang ligawan? Nasayang lang ang oras ko. Ang galing naman ng pagkakataon. Coincidence? Hindi. Sadyang hinintay kita. Sa ganitong panahon, huli na para pumunta sa kanti. Tara, dadalhin kita kumain ng masarap. Hindi na kailangan. Hindi ako tumatanggap ng pabor ng walang kapalit. Ah, nga pala. Ang pera para sa plaster. Pakisuyo, tanggapin mo. Patuloy mo lang itong idinidikit. Siyempre, ito naman ay iyo. Kabutihan. Alam mong ito ay aking kabutihan. At patuloy mo pa rin akong binibigyan ng pera. Natatakot ka baka magkaroon ng maling akala? Maling akala? Sino ang magkakaroon ng maling akala? Sumang-ayon ka sa kanya. Sumang-ayon kanino? Yung lalaking kaklase kanina. Mukhang hindi. Chen Eugene, ang ginagawa mo ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin? Dati, malinaw mong sinabi sa akin na lumayo ako sa iyo hanggat maaari. Ikaw din ang nagtaboy sa akin. Ngayon, nandito ka na naman, gumagawa ng mga bagay na walang dahilan. Ang hulaan ng hulaan. Nakakapagod talaga. Hindi na ako pupunta sa kantin. Siguro tutulungan ako ng mga kadorm ko magdala ng pagkain pabalik. Mauna na ako. Huwag kang umalis. Chen Eugene, ikaw naman ang dapat umaksyon kahit na ang tunay na kontrol sa laro ay palaging nasa aking mga... Art Festival. Pupunta ako bilang photographer. Hinila ka na naman para tumulong. Ang publicity department, magpapadala ng sarili nilang tao para kumuha ng litrato. Kung gayon, para saan ang pagpunta mo? Eksklusibong pwesto. Kung gusto mong kumuha ng litrato, sige lang. Bakit mo sinasabi sa akin ito? DJ Ayan, gusto mo na bang tumakbo ngayon? Huli na. Nagugustuhan mo na ba si Lee Jiayan? Siya ay napakasimple at mabait. Huwag mo siyang gagawing plaything. Plaything. Ano ang ibig sabihin ng plaything? Kung ang ibig mong sabihin ay yung gusto ko siyang manatili sa akin habang buhay. Inaamin ko. Alam ko, maraming babae ang humahabol sa iyo, pero tiyak na hindi kasama si Jiayan. Subukan mo. Kumusta? Ang iyo, eksklusibong pwesto. DJ Ayan. Gusto mo ba ako? Bea, nasaan ka na? Bea. Bilisan mo. Dito, dito. Nasaan si Bea? Hindi pa ako nakapagbigay ng bulaklak sa kanya. Bakit nawala na lang bigla? Ano ang sinasabi mo? Bie. Ang sabi. Gusto kita. Gusto mo ba ako? Hindi.
Okay lang. Palagi kitang magugustuhan. Lagi akong nandyan para sa'yo. Nag-transfer ako ng pera sa'yo. Pero hindi mo tinanggap. Bie, marami akong nasabing masasakit na salita dati. Pero hindi na yun mahalaga. Simula ngayon, marami akong gagawin na hindi ko pa nagagawa dati. Darating na ang student council para sa interview. Bilisan mong hanapin si Bea. Miguel, lagi mo na lang akong pinapabayaan. Itong nangyari ngayon, ituturing ko na lang na biro mo. Bie, anong relasyon mo kay Miguel? May nakakita sa inyo kanina na parang kami. Wala talagang relasyon. Tingnan mo, siya si Bea. Sumayaw sa festival, yung sumikat. Hoy, Kanina sa break ng A-class, hindi ko sinasadyang nailagay ang susi sa bag mo. Nasaan ka? Pupunta ako dyan para kunin. hindi na kailangan. Pupunta na lang ako dyan. Junior student. Sinong hinihintay niya? Oo nga. Nakakagulat na pinaghintay niya ang junior student. Ang lalaking yan, ang daming diskarte. Gusto kong makita kung sino siya. Miguel, saan ka pupunta? Nakaayos ka pa naman. May naghihintay. Tignan natin, si Miguel. Kailan pa siya? Ang susi mo. Bakit ka nandito? Sinabi mo na pumunta. Ang talino mo. Alam mo na ang layunin ko. Alam na ng lahat ngayon na pumunta ka sa baba ng dorm ko para hintayin ako. Ginagawa mo to. Para maging makabuluhan. Kahit hindi ito mahalaga. Bie. Seryoso ako. Bahala ka. Mauuna na ako. Bie, hindi ka nagdala ng almusal. Nahuli ako ng gising. Hindi na nagka-oras. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Bumili na lang ako ng iba't iba. Ayoko. Kung hindi mo gusto, itapon mo na lang. Itong tindahan na to. Gaano kaaga kaya si Miguel? Pumila dito. Kumain ka. May oras ka ba mamaya? Mag-dinner tayo. CJ, kumain ka. Kung wala kang oras, pwede rin bukas. Busog na ako. Mauuna na ako. Kailan pa si Miguel? Naging ganito ka pasensyoso. Ang hirap hanapin na brand. Gaano karami ang kailangan bilhin para makuha to? Bea, hindi ba't matagal mo nang gusto? Si Miguel, sigurado kang hindi mo siya tatanggapin. At ngayon ka lang papayag. Parang masyadong madali. Hindi ka na naman ba naghihintay ng balita mula kay Bea? Bakit? Sayang lang ang paghihintay mo. Ihatid na kita pa uwi. Buti nakauwi ka na. Naging abala ako buong araw. Hinahanap ako ng senior. May kailangan ba siya? Marami. Mahalagang bagay. Sigurado ka bang gusto mong marinig niya? Ito. Bie, Maaari ka na munang umuwi. Hinahanap ako ng senior. Mayroon siguro siya mahalagang sasabihin. hindi mo na talaga pag-iisipan ulit. Sa totoo lang, ikaw, ang dami mong sinasabi. Anong problema? Bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko? Hindi ko nakita. So, kapag nakita mo, sasagutin mo ako. Dahil alam mo naman, ayoko talagang sumagot. Bakit mo pa tinatanong? Bie, kailan mo ba ako pagbibigyan?
At least, huwag mo na lang akong i-block. Bie, may nararamdaman ka naman. Para sa akin. 'Di ba? May nararamdaman tapos May nararamdaman ibig sabihin. Gusto mo ako. Aminin mo lang ang nasa loob ng puso mo, hindi naman mahirap. Bie, kaya kong ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Sabihin mo lang. Lahat gagawin ko. talaga? Kahit anong gusto ko. Pwede. Tama. Pangako. Kaya kong ibigay sa'yo. Bahala na. Anong problema? Miguel. Ang pangit ng halik mo. Bie. Hindi ka naman din magaling. Pero mas magaling pa rin ako sa'yo. Tayo na ngayon. Hindi pa rin ibig sabihin. Niloloko mo ba ako? Bakit? Ikaw ang unang nagsabi na naiinis ka sa akin at lumayo ako sa... Sinunod ko lang ang sinabi, ang gawin. Bakit? Kaya ba, bigla kang nagbago ng isip? Na kailangan kong tanggapin? Sino ang makakaalam kung ikaw ba ay itinuturing akong laruan? Yan. Simula ngayon, lahat ng kulang sa'yo, ibibigay ko. Halos tapos na ba? Pwede na tayong magtapos. Si Miguel ngayon, puro ikaw lang ang nasa isip. Hindi na siya magkakagusto sa iba. Hindi pa sapat. Bukod sa paghihiganti, gusto ko rin talaga makuha si Miguel. Bukod sa paghihiganti, gusto ko rin talaga makuha si Miguel. Bea. Kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, na pag-isipan kung paano gagawin, pipiliin mo pa rin ba gamitin si Miguel para sa paghihiganti? Bie, simula ngayon, lahat ng kulang sa'yo, ibibigay ko. Si Miguel ay matalino. Sa araw na magtagumpay ka sa paghihiganti, sigurado siyang mahuhulaan niya ang mga intensyon mo. Kaya kailangan ko si Miguel na tunay na hindi makakaalis sa akin. Ikaw. Sobra kang sakit. Nakakatakot na gusto mo lahat. Sa huli wala kang makuha. Kanino ka nakikipag-usap? Sa kaibigan, Lalaki o babae? Guwapo ba? sobrang gwapo. Hindi mas mababa kay Miguel. Bea, pinaghirapan mo ang lahat para lumapit kay Miguel. At ngayon, nangangaliwa ka. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa kanya? Sobrang takot na takot. Hindi mo man lang ako kung bakit ako nandito. Kung hindi ako nagkakamali, ang klase mo ngayon ay major subject. At nandito ka sa akin. Ang pagliban sa major subject ay babawasan ang daily grade ng kalahati. At ang final exam, kailangan makuha ang perfect score. Ang linaw ng pagkakatanda mo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sasama ako sa klase mo. Siyempre, kung gusto mo, pwede ko ring gawin. Bilang manliligaw, o bilang boyfriend, ang mga dapat gawin. O higit pa doon. Kahit anong gusto mo, kaya kong gawin. So, Kaya, ang mga nagmamahalan ay dapat isaalang-alang. Ang nasa harap nila, ang taong nasa harap, hindi ang mga malalayo. Si Miguel pala, hindi talaga nagmamalasakit at nag-aagawan pa. Mas malayo ang distansya ng magkasintahan, mas wala silang halaga. Pangako, mas bagay ako sa iyo kaysa kahit sino. sinong kahit sino ang tinutukoy mo? Kahit sino na posibleng magkagusto sa'yo. Yan. Kahit sino pa yan, huwag mo na silang tingnan. Mas tingnan mo ako.
Makialam ka. Ang sinasabi ko, Ikaw at si Chen Yujen, nag-date ba kayo? At yung sa probinsya ni, yung childhood sweetheart mo, anong nangyayari? hindi kami. Siya at si Chen Yujin. Hindi ko pa napagpasyahan kung sino ang pipiliin. Sabihin mo nga. Tutulungan kitang mag-analyze. Chen Yujen. Pagong ka ba? Kaya mo pa tiisin yan. Na. Kung ganyan ka nag-aalala, ibigay mo na lang sa akin ang mas maraming impormasyon tungkol sa taong yon. Chen Yujen. Talagang nabaliw na. Minsan siya. Yan. Aalis na ako. Bakit hindi mo ako pinapansin? Alam mong hindi kita pinapansin. Bakit ka pa rin nandito? Namiss kita. Kailan ka uuwi sa probinsya? Baka medyo mahuli na, pagkatapos ng finals. Talaga, hindi na kita makikita ng matagal. Pero dahil namimiss mo ako, nang ganyan, susubukan kong maglaan ng oras, para puntahan ka agad. Yan. Hindi ka pa nag-stretch. Tutulungan kita. Lee Jayan, anong ginagawa ninyo? May naghihintay sa'yo sa probinsya, ah. Ano naman ang pakialam mo? Anong nangyari? Siguro sa laboratorio, ilang gabi akong nagpuya. Kaya nilalagnat ako. Dali, pumasok ka na at magpahinga. Yan. Kung may kailangan kang gawin, pwede ka nang umuwi. Sige, aalis na ako. Uminom ka ng maraming mainit na tubig. Okay lang ako, umalis ka na. Huwag ka nang magbiro, Chen Yuji. Mukhang okay na talaga. Siya. Nagpapanggap na may sakit. Kung hindi ko to gagawin, paano mo ako mamahalin? Yan. Okay lang sa akin na maging kabet. Childhood sweetheart, di ba? Sabihin mo sa kanya, piliin ka niya. Nabaliw ka na. Yan, ilang araw ka nang may sakit. Ilang araw ka nang may sakit, hindi ka pa rin nagpapahinga ng maayos. Saan ka ba galing kanina? Okay lang. Libre ba kayo ngayong Sabado? Bakit? Manlilibre ka ba? Birthday ko. Taginit ba ang birthday mo? Naalala ko dati, ay taglamig. Maaga lang. Sa birthday mo, inimbitahan mo ba ang junior? Hindi ba't sabi niya, uuwi siya sa probinsya ngayong Sabado? Siya. Hindi siya makakauwi. Huwag ka nang maghintay, hindi na darating si Lee Jayan ngayon. Kalahating oras na ang nakalipas, nag-impake na siya, at siguro paalis na siya ngayon. Manong, sundan niyo ang sasakyan sa unahan. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong mahahabol natin ang girlfriend mo, hindi ko hahayaang iwan ka niya.
Saan pupunta ang girlfriend mo? Manong, pwede po bang dahan-dahan lang? Si Junior Chen na sumusunod sa akin. Mukhang nagmamadali. Hindi na ako alis. Bumaba na tayo ngayon. Kung magpapalit ako ng tiket, baka maabutan pa. Hindi kita papayagang umalis. Lijiayan. Alam mo talaga kung paano ako pahirapan. Chen Yujin. Maligayang kaarawan. Yan. Alam mo ang birthday wish ko. Piliin mo ako. Ha? Kung pipiliin kita, mangangako ka ba sa akin? Sa susunod, kahit anong pagpipilian mo, mas pipiliin mo ako. Kaysa kanino man, Gagawin ko. Kahit sino pa yan. Kahit anong oras pa yan. Pipiliin kita. tara na. Humiling ka. Chen Yujin. Maging tayo na. Yan. Pangako. Simula ngayon sa bawat birthday. Dapat kasama kita. Okay. Pero nga pala, hindi ba taglamig ang birthday mo? Hindi. Simula ngayon, ang birthday ko ay sa araw na ito taon-taon. CJ. Ngayon, tawagan mo ang childhood sweetheart mo at sabihin mo sa kanya na magkasama na tayo. Ngayon, Hindi ko na kaya pang maghintay. Kahit isang araw, isang minuto, isang segundo, hindi ko na kaya. Tingnan mo. Kakasabi mo lang sa akin. Sinabi mong gusto mong maging tayo. Bakit? Mas mababa ba ako sa kanya? Hindi ba ako kasing galing niya? Hindi ba kita mahal tulad niya? O kaya? paluin ko. Childhood sweetheart, may kasintahan na ako. Gusto niyo bang magkakilala? Nag-date. Babae. Parang hindi ko nasabi sa iyo. Lalaki siya, di ba? Diyos ko, sabi sa forum, nagkasama na sina Chen Yujin at Li Jiayan. Ito ay talagang lalaki ang malakas, babae ang mahina. Siguradong babae ang nanligaw. Pero ang lalaki ang unang nanligaw. Ganyan talaga ang relasyon ng lalaki at babae. Kapag nakuha na, hindi na masyadong pinapahalagahan. Sa halip, mas lalong umiibig ang babae. At sa huli, ang babae pa rin ang lugi. Tingnan ninyo, darating ang araw na iiwan din ng lalaki ang babae. Mga walang magawa kayo. Alis na. Chen Yujin. Pagdating ng araw na iyon, matatag ka pa rin ba? Yan. Ako. Hindi ko na kailangang intindihin ang sinasabi nila. Nga pala, malapit na ang bakasyon. Hindi ka ba uwi? May iba akong plano. Anong plano? Narinig ko na nag-emigrate ang tatay mo. Bakit hindi ka sumama sa kanya? May komunikasyon ka pa ba sa nanay mo? Hindi ko sasabihin. Pwede ba? Chen Yujin. Kung ayaw mong sabihin, May sarili akong pamumuhay. At mga bagay na gusto kong piliin.
Ang pag-emigrate nila ay walang kinalaman sa akin. Chen Eugene. Pasensya na. Sinasabi ko, lagi kitang magugustuhan. Kahit anong mangyari, paniwalaan mo ako. Talaga akong nagmamalasakit sa iyo. Naniniwala ako. Bakit hindi? Chen Eugene, dati napakaganda at romantiko. Ano ba talaga ang pumipigil sa kanya? Isasama kita sa airport bukas ng umaga. Ethel. CJ. Si Chen Eugene, tapat na ba siya sa iyo ngayon? Kailan mo plano isagawa ang huling hakbang ng plano? Masyado pang maaga. Hindi ko alam kung kailan sila babalik mula sa ibang bansa. Paano kung hindi na sila bumalik? Chen Eugene, palagi akong dadalhin para makita ang nanay niya. Pero kung ganito, kailangan niya akong mas mahalin. Yan. Chen Eugene, bakit nandyan ka pa sa school? Hindi ka naman siguro pagagamitin ng guro ng sobra. Buong bakasyon ka na sa laboratorio. Hindi ka pinapayagang umuwi, di ba? Wala lang. Ayoko rin namang umuwi. Paano namang wala? Lahat kasama ang pamilya nila tuwing bakasyon. Kahit wala kang oras pumunta sa ibang bansa. Hindi ba bibisita ang tatay mo? Mas tahimik kapag mag-isa. Wala lang. Yan. Pwede bang mag-video call? Hindi pwede, namimili ako. Sige na. Bye-bye. Yan. Bakit? Hindi mo ako welcome. Kung ganoon, ako. Huwag kang umalis. Dahil nandito ka na. Samahan mo ako ng mas matagal. Ay naku, hindi ako aalis. Bumalik ako para samahan ka. Eugene Santos. Pag-usapan natin ang dati. Noong high school, naaalala mo pa ba ako? Naman. Jian Reyes. Ang galing-galing mo noong first year high school. Bakit ka naging ganito? Kung magiging pabaya ka pa, lagot ka sa college entrance exam. Alam mo naman, hindi ko naman talaga balak mag-college. Bakit hindi ka na lang matuto kay Eugene Santos? Ako at siya. Ano bang mapag-aaralan sa kanya? Anong impression? Masamang babae. Lumayo ka sa akin. Noong mga panahong iyon, naiinggit ako sa'yo. Inggit? Para sa akin, noong mga panahong iyon, ikaw, malaya ka. Ito ang mga bagay na wala ako. Ang mga bagay na taglay mo noon. Naiinggit din na. Ngayon, mayroon na tayong isa't isa. Kaya nating magkaroon ng lahat. Jiayan, Gusto mong manatili? pwede ba?
Narinig ko na ang mga sofa dito sa hotel na ito ay sobrang komportable. Nandito si Kuya. Mag-enjoy ka ng husto. J.N. Reyes. Kung kailangan mo, maaari akong magbahagi ng ilang magagandang resources para sa... Good night, Eugene Santos. Kumusta? Ang resources kagabi. Nasiyahan ka ba? Ang utang na ito, naitala ko na. Binuksan mo talaga? Hindi Pero alam ko, na niloloko mo ako. Akala ko nalinlang kita. Hindi nakakatuwa. Sige na nga. Eugene Santos. Kita tayo pagpasok ng klase. J.N. Reyes. Hindi ka nagbago kahit ka. Bakit ka nandito? Hindi umuwi si kuya nitong mga nakaraang araw. Kaya pala, kasama niya pala siya. Anong pakialam mo? Narinig ko na high school classmate mo siya. Mahilig ka na ba sa kanya noon pa? Hindi mo ba siya gusto ngayon? Babalaan kita. Kung magtatangka kang saktan siya. Siguradong gaganti ako ng doble. Oh, hulaan mo. Pag nalaman ni Jayan Reyes ang kwento mo, magugustuhan ka pa kaya niya? Hindi ka pa kailanman minahal ng iba. Kaya hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. Alam mo ba? Pag nalaman niya, hindi lang siya magagalit. Bagkus mas magugustuhan niya ako. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa kanya? Hindi ka na anak ng pinakamayamang tao. Ngayon, tulad ko, isa ka lang daga sa imburnal. Kaya ano? Mas maganda ang buhay ko kaysa sayo. Sige nga. Kung ganyan ka kasigurado, gusto kong makita. Kung iiwan ka ba ni Jayan Reyes pag nalaman niya? May mga pagkakataon naman na wala ka sa tabi niya. Eugene Santos. Gusto kong makita. Kung wala siya, anong klaseng tao ka na? Hindi kaya Sinabi ko na, huwag mo siyang gagalawin. Hindi ko naman talaga balak. Pero, kung ganyan siya kahalaga sa'yo, kung gusto mong mamatay ako, kailangan ko rin ng kasama sa pagbagsak. Hindi mo gustong mamatay. Ipinanganak kang may sakit. Mas gusto mong mabuhay kaysa kaninuman. Huwag mong galitin si Jayan Reyes. Anong gusto mo? Papayag ako. Pagkatapos ng pasukan, matagal na silang hindi nagkasama. Narinig ko na hihiwalayan daw ni Eugene Santos si Jayan Reyes. Si Jayan Reyes, isang mabait na babae. Siguro nagsawa na si Eugene Santos sa kanya, kaya iniwan na niya. Eugene Santos. Kahit anong dahilan pa yan kung nilamig mo ako. Tapos ka na. Bakit hindi mo sinasagot mga mensahe ko? May napaka-importanteng assignment. Siya, busy mula umaga hanggang ngayon. Hindi pa siya nakainom ng tubig. Mag-usap kayo ng maayos. Aalis na ako, ha? Ang init ng panahon. Bakit ka nagmamadali? Dahil hindi mo sinasagot mga mensahe ko. Kung gusto mong makipag-break sa akin, sabihin mo lang sa akin ang direkta. Pangako, hindi na kita guguluhin. Anong nangyari sa iyo? Mayroon ka bang itinatago sa akin? Alam mo naman. Sabihin mo sa akin. Pangako, sasamahan kita palagi. Marami akong inaasikaso kamakailan na kailangan kong ayusin. Hindi kita masasamahan. Maaari ka bang maghintay pa? Kung ganit, maaari din akong maghanap ng ibang boyfriend. Hindi ko kailangan ang iyo lang. Di Kung wala ka, maaari din akong maghanap ng ibang libangan.
Hayaan mo na ako. Anong nangyayari sa kanilang dalawa? Si Eugene Santos ay hindi basta-basta magpapalamig o lalayo. May dahilan sa likod nito. Ang palaging nagbabanta kay Eugene Santos ay yung taong may sakit. Tama ba? Bakit hindi mo mismo tanungin si Shen Santos? Tulad ng hindi mo kayang sabihin. Si Eugene Santos ay ayaw din. Natatakot ka sa pero imbes na magpa-threaten, mas mabuting lumaban. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Madaling sabihin sa bibig. Ang mga kahihinatnan ay ako ang sasalo, hindi ikaw. Ang tanging makakatulong sa iyo ngayon ay ako lang. Pagkatapos, maaari ka pa rin niya patuloy na bantaan. At ikaw, walang patutunguhan. May hawak kaming ebidensya laban sa iyo. Pero ako, maaari kitang iligtas. Talaga bang matutulungan mo ako? Ibigay mo sa akin ang kontak niya. Nabaliw ka na ba? Si Shen Santos ay mas delikado kaysa sa iniisip mo. Sila ay magkapatid sa ama, magkaiba ang ina. Nang ipanganak si Shen Santos, mayroon na siyang leukemia. Hinahanap ni Tatay Chen si Eugene Santos. Gusto niyang gamitin ang kanyang bone marrow para gamutin si Shen Santos. Sa huli, hindi nagmatch. Naiinggit si Shen Santos kay Eugene Santos. Sa lahat ng mayroon siya, palagi niyang gustong sirain siya. Mali. Lahat mali. Jayan Reyes, okay lang yan. Sinasabi lang ni Eugene Santos yan dahil galit siya. Hindi siya makikipag-break sa iyo. Siya ay akin na ngayon. Paano magagawa ng iba? Si Eugene Santos. Naglaro lang ako. Siya ay madaling lapitan. Ang tanga nito na nakatali sa iisang puno. Hoy, Eugene Santos, bilisan mo ang pagdating mo. May lalaking kukuha kay Jayan Reyes. Mukhang may kinalaman ka sa kanya. Jayan Reyes, hintayin mo ako. Please. Hindi kita kilala. Nagkabanggaan lang tayo ng hindi sinasadya. Huwag kang gagalaw. Hindi mo kaya si Shen Santos. Kapag nahulog ka sa kanya, siguradong gagawin niya. I-record ka sa video para bantaan. Natatakot ka ba sa akin? Jayan Reyes. Nasaan ka? Young Master Chen. Hindi na ba kayo? Nag-break na kayo? Paano? Shen Santos, babalaan kita. Huwag mo siyang gagalawin. Paano kung pipilitin ko? Kuya. Binalaan na kita. Huwag mo siyang gagalawin. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Kuya. Natalo ka. Nakikipaglaro lang siya sa'yo. Hindi ka niya talaga mahal. Hindi ko akalain. Madali lang palang paghiwalayin kayo. Tapos, Siyempre, nakikita ko ang itsura mo. Gusto mo yan, di ba? Ang saya-saya.
Ito ang pinakamasaya sa buong buhay ko. Ito ba ang gusto mo? Karangalan. Papuri. Gusto kong mawala sa'yo lahat. Ano man ang natanggap mo. Sa huli, wala kang matitira. Yan. Hindi ka talaga sasama sa akin. Naghiwalay na tayo. Hindi sapat ang ebidensya. Hindi ko kailangan. Chen Yuzhen. Tinutulungan kita. Alam mo ba, hindi kanya talaga mahal. Tanungin mo siya mismo. Ang layunin niya sa paglapit sa'yo, ano ba talaga? Bakit? Gusto mo akong patayin? Hindi mo kaya. Ilang dekada lang naman ang buhay. Wala akong pakialam. Kung sa'yo naman, wala ka ng kinabukasan. Nabaliw ka na, Siguro, Chen Yuzhen. Ikaw ang tunay na baliw. Chen Yuzhen. Anong ginagawa mo? Ashen. hindi mo kayang turuan ang anak mo ng maayos. Kaya kailangan mo na lang ayusin ang bangkay niya. Chen Yuzhen, maghintay ka sa akin. Hindi kita titigilan. Naghiwalay na tayo. Senior Chen, Hindi ako pumayag. bitawan mo ako. Chen Yujin, nabaliw ka na. Kung may mangyari sa'yo, mas mababaliw ako. Yan. Pangako sa akin. Huwag mo nang isugal ang sarili mo. Sige na. Chen Yujin. Sama ka sa akin. Magsisisi ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kailanman. Pero nagsisisi na ako. Sige, Lijiayan. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hay, nasayang lang ang effort. Ang ebidensya sa kamay ko, hindi sapat para makulong siya. Galit na galit siya. Siguradong hindi niya basta-basta titigil. Sige na, ipahanap mo siya sa akin. Hindi ka ba takot na magiganti siya sa... Wala akong pakialam. Hindi ako takot. Pero, mas importante sa akin ngayon. Ang sinabi mo. Na nakikipaglaro lang. Ang ibig kong sabihin. Lijiayan. Hindi ka makakatulog ngayong gabi. Simula ngayon kung sino man ang galitin mo, huwag mong gagalitin si Chen Yujin. Sa susunod, hindi na magiging madali ang pagpapatawad. Chen Yuzhen, ang walang utang na loob, ayaw sa mahirap, gusto sa mayaman. Iniwan ng tunay niyang ama, sinaktan ng kapatid na may leukemia. Mga tao, husgahan niyo ito. Talagang walang puso. Akala ko kung sinong mayaman. Yun pala ay, iniwan ng orphanage. Tapos iniwan pa ng adoptive father. Pekeng maharlika. Hindi talaga magiging totoo. Ayaw sa tatay niyang mahirap. Ang sarili niyang kapatid, sinaktan hanggang sa ospital, hindi alam kung narinig ko, kakakuha lang niya ng sakit. Ang taong tulad niya, hindi dapat nag-aral. Hali kayo, tingnan nyo. Huwag kayong humarang dito. Lumayo kayo. Hindi ba kayo natatakot mahawa sa kabaliwan? Nandito na ang tunay na may-ari. Siya nga, Chen Yuzhen. Nagsisimula pa lang to. Tito, wala kaming oras para makipaglaro sa'yo dito. Luma na ang larong yan. Kung hindi kayo aalis, tatawag na ako ng pulis. Chen Yuzhen. Ang tatay mong Mira, nakabalik na. Hindi mo pa alam, di ba? Kahit makita ka lang niya, gusto na niyang samo ka. Ikaw lang. Gusto mo pang maging anak ng pinakamayamang tao, hindi ka karapat-dapat. Ako ang tunay mong ama. Kung hindi dahil sa akin at kay Ashen. Isa kang ipis sa kanal. Wala kang halaga. Ang taong tulad mo. Karapat dapat bang maging ama? Si Chen Yujin dahil sa iyo dugo nabibigkis. Pero ako, hindi. Nandito ako. Huwag mo nang isiping ubusin pa ang dugo niya. Yan. Huwag mo nang isiping malaman ang balita ng pag-uwi niya. Paano mo nalaman? Anong ibig mong sabihin? Maliit na bastardo, huwag kang magsalita ng pabalang dito. Bakit ang daming sasakyan?
Kaninong pamilya to? Ang laki ng handa. Hindi ko alam. Tigilan mo. Pa, Director Chen Jia. Isang taon na ang nakalipas. Sa pangalan ni Eugene, kinuha mo ang 5 milyon mula sa akin. Nangako ka, naaalagaan mo ng mabuti ang anak ko. Ngayon, ganito mo siya inaalagaan? Hindi, Director Chen. huwag mong galitin si Lijiayan. Anong gusto mo? Pangako. Assistant Zhang, hanapin mo para sa akin, mula noong 1 taon, ang panluloko ni Chen Jai at Chen Shen sa lahat ng ebidensya. Young Master, sa wakas naisip mo na. Pupunta na ako para maghanda. Kahit sino pa, hindi nyo dapat ginagalaw si Lijiayan. Ajin, ako ang nag-ampon sa kanya. Mula noong siya'y pumasok sa pamilyang Chen, mula sa sandaling iyon, siya ay palaging magiging akin, anak ng pamilyang Chen. Noong una, pinili niya ang pag-aaral. Hindi siya sumama sa akin. Natural, hindi ko siya pipilitin. Ngayon, kayo ay nagkakalat ng chismis at paninirang puri. Gusto niyong sirain ang anak ko. Chen Jia. Nagpunta ako sa ibang bansa, hindi ako namatay. Hindi mo siguro. Akala mo na ako'y walang alam? Director Chen, sa gitna nito, siguradong may hindi pagkakaunawaan. Nagkakamali ka, Director Chen. Kung hindi dahil kay Ajin. Dahil sa inyong pagiging mag-ama, sa dugo. Matagal ka nang wala dito. Ajin. Sabihin mo para kay tatay. Ajin. Ang mga ginawa ninyo ni Chen Shen. Nireport ko na lahat sa pulis. Maghintay na lang kayo, makukulong kayo habang buhay. Ajin. Huwag, Ajin. Lumayo ka sa anak ko. Ajin, may nagtangkang dumukot. Aaksyonan nyo ba yan? Ajin. Tara na. Mag-usap tayo ng maayos. Miss ka na ng nanay mo. Elenan. Yan. Sama ka sa akin. Bumaba ka na. Matagal ka nang hinahanap ng tatay mo. Tita. Eugene. Ito si. Siya ang girlfriend ko. Si Lijiayan. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba komportable? Ayos lang ako. Sakay na tayo sa kotse. Maraming tao dito, mahirap mag-usap. Chen Eugene. Akala mo nanalo ka na? Sasabihin ko sa'yo, ginagamit ka lang ni Li Jiayan. Ikaw ang pinakag-asterisk ko. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang anak ng stepmother mo, kanyang tunay na anak, HMPH. Nilapitan ka niya. Para lang maghiganti sa'yo. Gusto niyang mahulog ka sa kanya, tapos itatapon ka niya, sa putik. Chen Eugene, natalo ka ng lubusan. Tulad ko pa rin. Walang iibig sa'yo. Talagang walang iibig sa'yo, Chen Eugene. Chen Eugene. Ang sinabi niya kanina. Yan. Huwag mo nang sabihin, huwag mong kilalanin. Kunwari na lang, na wala tayong narinig. Sige na. Alam mo na pala. Ano man ang gusto mong gawin, kasama mo ako. Pero nakikiusap ako. Huwag mo akong iwanan. Talaga namang baliw ka. Yan, tama ka sa lahat ng sinabi mo. Pero ang larong ito, ikaw ang nagsimula. Kailan ito matatapos? Ako ang magdedesisyon. Chen Eugene, nababaliw ka na ba? Handa kang gamitin niya? Chen Eugene, talagang may sakit ka. Dalhin niyo siya palayo. Chen Eugene. Chen Eugene, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Yan. Gagawin ko ang iyong nais. Pa, ngayon alam niyo na. Si Yan ay anak ni Auntie Sue. Ano ang gagawin niyo? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi niyo pa ba naintindihan? Iniwan niya ang asawa at anak niya para sa inyo. Sa madaling salita, si Auntie Sue, noong hindi pa siya hiwalay, ay nakipagrelasyon na sa inyo. Nagawa niyo ng hindi sinasadya na naging dahilan para masira ang pamilya ng iba. Hindi niyo alam ang lahat ng ito. O baka naman, wala kayong pakialam. Sa tingin niyo sa akin, ganito na lang ba talaga? Ang katotohanan ay nandyan na. Ngayon, pumili kayo.
Ako ba, ang anak na walang dugong koneksyon? O itong, asawang nag-iwan ng pamilya? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Zenba, huwag mong pakinggan ang mga walang kwentang sinasabi ng bata. Kahit pa si Auntie So. Pa, sa darating na panahon, magpapakasal ako kay Yan. Kung ayaw niyong isipin, na pag-uusapan tayo ng mga tao. Ipagpatuloy niyo lang ang pakikipagrelasyon kay Auntie Su. Hindi, Zenba. Zenba, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Sinyan. Yan, alam na ng nanay mo na nagkamali siya. Makinig ka sa paliwanag ng nanay mo. Huwag kang lumapit. Yan. Bibigyan kita ng oras para ayusin ito. Pero pagkatapos ng lahat, babalik ka sa akin, di ba? Hihintayin kita sa labas. Yan. Talagang may pinagdadaanan ang nanay. Yung ganong klaseng, buhay na alam mo na agad ang katapusan, ay napakahirap pagdaanan. Lahat ng ito, ginawa ng nanay mo para sa iyong hinaharap, para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Naisip na lahat ng nanay, pagka-graduate, bibilhan ka ng bahay. Mahalaga ka sa nanay mo. Lahat ng ginawa ng nanay ay para sa palagi hinahanap ng nanay mo ang pagkakataon para isama ka, talaga. Itabi mo na lang yung mga sinasabi. Sabihin mo sa kasalukuyan mong asawa. Kung sasabihin mo lang ng diretsyo na matagal mo na ako iniwan sa ere. Habang tinatamasa mo ang iyong magandang buhay, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa akin. Dati, iisipin ko pang tapat ka. Pero ngayon, ganito. Ay wala nang saysay. Hindi yan. Ikaw, hindi ka na mahalaga sa akin. Ang mga pinagdadaanan mo at paliwanag ay walang halaga sa akin. Ang paglapit ko kay Chen Yuji noong una pala ay para sa paghihiganti. Ano? Tama. Paghihiganti. Paghihiganti sa iyo dahil sa iyong tinatawag na karangyaan at kayamanan na walang pag-aalinlangan, iniwan ng iyong asawa at anak at ipinako ang pagiging ina sa ilalim ng iyong mga paa. Paghihiganti sa iyo pagkatapos mong makamit ang kapangyarihan at yaman at walang pagsisisi mong tinanggap ang lahat. Tinatamasa ang lahat ng ito at itinuring mo ako isang dungis na kailangang burahin at ako naman, parang isang tanga, ay nagkaroon ng mga nakakatawang inaasahan sa Yan. Mukhang nagtagumpay ang aking paghihiganti. Pero nagsisisi na ako. Bakit ko pa ito ginawa? Mula ngayon, ang aking buhay ay hindi na kailangang maging mahina at umasa sa iba. Hindi ko rin kailangan matakot na umalis ang sinuman. Sa kabuuan, salamat sa pagpapanganak mo sa akin. Paalam na. Yan, alam na ng nanay mo na nagkamali siya. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang nanay mo. Sige na, yan. Hindi na kailangan. Simula ngayon, wala ka nang kinalaman sa akin. Tara na, yan. Yan. Bakit? Patawarin mo ako, okay? Ikaw ang dakilang Chen. Ang galing ng mga paraan mo. Paano ako maglalakas loob tumanggi? Pasensya na, yan. Nagtago ako sa'yo ng matagal. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari para mapatawad kita? Kailan mo nalaman? Alin ang tinutukoy mong bagay? Nagpapanggap ka pa rin? Kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Mukhang marami pa palang ba? Marami. Ang ibig mong sabihin, noong naging adult na, ang pagkuha ng aking unang beses, o ikaw ang sinadyang lumapit sa akin. Ikaw. Hindi ka ba talaga nalasing noong gabing iyon? Noong gabing iyon, totoo na marami akong nainom. Pero hindi naman ako hanggang sa mawalan ng malay. Kung hindi ikaw ang taong iyon, imposible talagang na may lumapit sa akin. Chen, ang dakilang Chen. Ang tiyaga mo talaga, hindi ka nagsalita ng kahit isang salita sa loob ng mahabang panahon. Yan. Alam ko. Ang layunin mo sa paglapit sa akin ay dahil sa pagkamuhi mo sa akin. Pero gusto kong sumugal. Sumugal ako na baka hindi mo kayang iwanan ako. Kailan, nagsimula kang magkagusto sa akin?
Matagal na. Mas maaga pa sa inaakala mo. Yan. Pakasalan mo ako, okay? Bawat pagiging pabaya mo ay nagiging dahilan para hindi ko mapigilan ang aking sarili na mahalin ka. Kahit ano pa ang layunin mo sa paglapit sa akin ay nagbibigay liwanag sa aking dating kulay abo na mundo. Lygia, yan. Nang ako'y nasa putik, ikaw ang tanging Diyos na desperadong hinangad ko. Nang mahawakan kita, hindi na kita bibitawan. Sakto naman. Kailangan ko rin ng isang, tapat, nakatuon, lalaking baliw na magmahal sa akin. Sa wakas, nahanap na kita, Lil Resche. Salamat, Jin Chen.